Ang nakaraan na mula sa Part 5 ng Hari ng Karahasan. Naging parte na si Rokan ng garrison ng syudad ng Crossroad. At tinanggap niya ang quest na galing kay Marquis Truel kaya ngayon ay nasa harapan na siya ng isinumpang kuweba ng buhay. Kabanata 51. Pumasok na nga si Rokan sa isinumpang kuweba ng buhay habang binibidyo ang sarili niya. Pero nayayamot siya dahil kailangan niya pang ipaliwanag ang mga simpleng bagay sa mga manunood ng video na ipapalabas niya. Ipinagpatuloy na ni Rokan ang pagpapaliwanag niya na may mga trolls na naninirahan sa isinumpang kuweba ng buhay. Pero hindi lang trolls kundi may mga ibang halimaw din na nakikibahay sa kuweba. Nagpakita na nga ang unang halimaw na level 103 na Cavern Stone Ape. Mabilis itong sumugod kay Rokan pero isang atake lang ni Rokan ay sira agad ang mukha niya. Sa isang sipa lang ni Rokan ay napalipad at tumalbog ng maraming beses ang Cavern Stone Ape. Pero buhay pa pala ito at sumigaw ng malakas kay Rokan. Sumugod ulit ang unggoy kay Rokan at sinuntok niya ng malakas si Rokan. Pero hinuli lang ni Rokan ang kamay niya habang nakangiti. Makikita sa mukha ng unggoy na natatakot na siya sa sunod na gagawin ni Rokan sa kanya. Ginamit ni Rokan ang kamay niya para sunggaban ang mukha ng unggoy at binalibag niya na nga ang maputing unggoy. At pagkatapos ay nakangiti pa niyang sinabi na napakadali lang, di ba? Tumingin si Rokan sa likod niya na nakangisi at nakita niya ngang marami pa palang unggoy ang aatake pa sa kanya. Agad na ginamit ni Rokan ang skill niyang Cry of Insanity, kaya walang magawa ang mga unggoy kundi magsitumbahan na lang. Pati na rin ang malaking paniki na dapat aatake kay Rokan ay natakot at lumipad na lang papalayo. Habang nagsasalaysay si Rokan ng mga dapat malaman sa kuweba ay hindi niya napansin na may troll na palang nakangiti na nagmamasid sa likuran niya. Dahan-dahan nang lumapit ang troll kay Rokan at nung iniangat nito ang kamay niya ay napansin agad ni Rokan. Kaya mabilis niyang ibinato ang axe niya na tumama sa kaliwang braso ng troll. Pero imbes na mataranta tulad ng ibang halimaw ay inihanda lang ng troll ang atake niya, pinagaling niya agad ang nahiwa niyang braso, at saka sumigaw ng malakas kay Rokan. Pero walang pake si Rokan sa kung ano ang ginawa ng troll at mabilis siyang sumugod na natutuwa at napaslang niya nga agad ang biktima niya. Patuloy na nangangaso si Rokan ng mga troll at ngayon ay pinagsusuntok niya na nga ang kasalukuyan niyang biktima. Inilabas niya ang dalawa niyang axe at hiniwa ng walang hirap ang troll. Maipapakita sa paligid na marami na palang napaslang si Rokan na mga troll. Napagdesisyonan ni Rokan na itigil na muna ang pagbibidyo niya. Dahil wala siyang balak na sabihin ang lahat sa mga manunood. Nilabas ni Rokan ang kutsilyo niya para umpisahan niya na ang kanyang pandadambong ng mga napaslang niyang mga troll. Sa huli ay nakakuha na nga si Rokan ng dugo ng troll na ibibigay niya kay Marquis Truel. Pero mistulang may hinahanap pa si Rokan sa kuweba at napangiti nga siya nung nag-aktiba ang epekto ng titulo niyang Explorer. Nakita niyang may gintong liwanag sa mga buto na nakatambak. At may nahanap nga siyang gamit na tinatawag na Skeleton of the Cursed Animal. Hindi pala likas na dahilan kung bakit isinumpa ang mga troll na naninirahan sa loob ng kuweba na ito. May nagbigay pala sa kanila ng isinumpang hayop bilang pagkain. At alam ni Rokan na ang may responsibilidad sa mga salot na daga sa imburnal at polluted tree spirit sa kagubatan ng Tekalona ay iisang organisasyon lang na masasabing pangunahing kontrabida sa larong The Lord. Inaalala ni Rokan ang mga kaganapan sa nakaraang buhay niya dahil patuloy niyang ginagawa ang pangunahing quest ng The Lord pero patuloy din siyang hinahamon ng Ragnarok Guild. At napatigil siya. Dahil kahit walang kasiguraduhan ay papaano kung ang patuloy niyang paggawa ng pangunahing quest ng The Lord ay ang rason kung bakit patuloy din siyang inatake ng Ragnarok Guild sa nakaraang buhay niya. Kabanata 52. Agad na pinakita ni Rokan ang nahanap niyang Skeleton of the Cursed Animal kay Malkan. At gulat na tinanong siya ni Malkan kung saan niya nahanap ang bagay na yon. Dito napagtanto ni Malkan na may rason kung bakit patuloy ang pagkalat ng sumpa sa mga lugar na tulad ng Imburnal, kagubatan ng Tekalona, at ng Kuweba ng Buhay. Mga lugar na mahirap hanapin. Ubod ng galit na tinanong siya ni Rokan kung may nalaman na ba sila kung sino ang may responsibilidad nitong masamang gawain na ito. Pero wala pang sagot si Malkan sa tanong niya sapagkat kakaumpisa lang din ng pag-iimbestiga niya. Sinabi ni Malkan na uumpisahan na nila ang pananaliksik nila sa kalansay na binigay ni Rokan. At dahil dito ay nagbigay si Malkan ng quest kay Rokan kung saan kailangan niyang maghanap ng 3 pang mutated na mga halimaw.
Pagkatapos ng usapan nila ay inaalala ulit ni Rokan ang rason kung bakit inimbita siya ni Odin sa Ragnarok Guild. Ang akala niya lang nung una ay dahil siya ang dating nangunguna sa ranggo ng The Lord. Pero paano kung may ugnayan pala ang masamang organisasyon sa The Lord at si Odin? At ang layunin nila ay tigilan si Rokan sa pagpapatuloy niya ng pangunahing quest ng laro. Pero napatigil si Rokan sa pag-iisip niya at nakangiting sinabi niya na sino ang may pake. Dahil pwede niya lang silang tanungin pagkatapos niya silang puksain isa-isa. Sa kabilang dako ay ibinigay na ni Rokan ang dugo ng troll kay Marquis Truel. Binigay agad ni Marquis Truel ang pangalawang quest ni Rokan kung saan kailangan niyang kumuha ng dugo ng kumukulong tupa at makapal na balat ng tupa. Nung paalis na si Rokan sa mansyon ni Marquis Truel ay sinabi niya sa sarili niya na kung ipagpapatuloy ng Marquis ang pagkukunwari niya na may malubhang sakit ang anak niyang babae ay papabayaan niya na lang muna siya sa ngayon. Pinuntahan na ni Rokan ang lugar ng mga level 110 na Devil Ram. Sa kagabihan na nanliliwanag ang buwan ay inumpisahan na ni Rokan ang pangangaso niya ng mga tupa. Pagkadapo niya ay ginamit niya na ang selyadong headpiece in Haring Leon at nakakakilabot na naman ang mukha niyang sinugod ang mga biktima niya. Pero nagulat siya nung nakaya ng tupa na depensahan ang sarili niya sa axe ni Rokan. Sa pagkakataong ito ay ang tupa ang umatake at si Rokan naman ang napa-atres. Ginamit ng tupa ang combination skill niyang Lighting Strike. At walang magawa si Rokan kundi umiwas na lang. Pero inihanda lang ni Rokan ang malaki niyang axe at tinanong ang tupa kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Sa isang atake lang ni Rokan gamit ang axe niya na may kakayahang gumawa ng pulang enerhiya ay nakalahati niya agad ang katawan ng tupa. Dahil sa atake ni Rokan ay maraming malalaking bato ang tumilapon at maraming tupa nga ang nadaganan ng mga bato. Nung tatakas na sana ang isang tupa habang pinagmamasdan ni Rokan ang gawa niya, ay nakangiti si Rokan na kulay pula ang kanyang mga mata at bibig na pinagbantaan ang tupa. Samantalang nanginginig na sa takot ang halimaw sa kanya. Kinabukasan ay bumalik na si Rokan sa syudad. At naaasar na agad siya sapagkat may mga manlalarong nakadating na sa pangatlong syudad ng Crossroad. Dahil sa pagkakaasar niya ay binuhat na ng isang manlalaro ang tinderong dwarf. Habang pinapanood lang sila ni Rokan ay may kakaibang ideya ulit siya na naisip. Humihingi na ng tulong ang dwarf at may malakas na sigaw na narinig ang mga manlalaro sa likuran nila. Nagulat ang mga manlalaro sa nakikita nilang Guardiang Half-Elf, na ibang anyo ulit ni Rokan. Kabanata 53. Kahit na hindi totoo ay isinumbong ng dwarf na pinagbabantaan daw siya ng mga manlalaro na ibigay ang mga binibente niya. Itatanggi na sana ng babaeng manlalaro ang paratang sa kanila pero agad lang sila pinatahimik ni Rokan. Dahil kahit ano ang intensyon nilang gawin ay nandistorbo pa rin sila kahit nakakadating lang nila sa syudad. Kaya ginamit ni Rokan ang kanyang autoridad na paalisan ang mga manlalaro sa syudad ng Crossroad. Walang magawa ang mga manlalaro kundi magalit na lang sa ginawa ni Rokan. Napaalis na nga sila at nagpasalamat ang dwarf kay Rokan. Iniisip ni Rokan na hindi kailangan ng mga manlalaro na gumamit ng lakas dahil lang sa alam nilang nakikipag-usap sila sa NPC. Nagulat naman ang dwarf nung nalaman niyang manlalaro pala ang gwardiya na tumulong sa kanya. At habang inaalala niya ang mga paghihirap na naranasan niya sa pakikipagsalamuha sa mga NPC ay naiintindihan niya ang galit ng tatlong manlalaro na pinaalis niya. Habang naglalakad ay may naisip na kakaibang ideya ulit si Rokan para makakuha ng napakaraming pera. Agad na bumili si Rokan ng gusali na may 4 na palapag kahit na marami siyang kailangan na ayusin dito. Ang plano ni Rokan ay mamuhunan sa real estate at alam niyang ang pangkaraniwang level ng mga manlalaro sa syudad ng Crossroad ay level 100 hanggang level 200. Kaya alam niyang mas lalago pa ang gagawin niyang negosyo dito. Pagloob ni Rokan ay hindi niya inaasahan na hindi naman pala ganun kalala ang panloob na istruktura ng gusaling binli niya. Naglabas na nga siya ng mga gamit dahil plano niya nang umpisahan ang pag-aayos niya sa gusaling gagawin niyang departamentong tindahan. Alam ni Rokan na ang mga manlalarong hindi pa kinikilala ng ibang species ay hindi makakabili ng mga kagamitan sa mga tindahan nila. Kaya kapag nagpatayo siya ng tindahan niya na bukas para sa lahat ay alam niyang dadagsain ito ng napakaraming manlalaro. Plano niyang ibenta ng mahal ang mga paninda niya dahil alam niyang mapipilitan pa rin na bumili ang mga manlalaro sa kanya sapagkat masyadong nakakasagabal para sa kanila na bumalik ng ilang ulit sa pangalawang syudad para lang bumili ng mas murang kagamitan.
Pagkatapos ng ilang sandali ay naayos at napaganda na agad ni Rokon ang magiging departamentong tindahan niya. Kumuha na rin siya ng NPC na magbabantay sa departamentong tindahan niya. Nag-alala naman si Rokon dahil sa sandaling matapos na ng mga manlalaro ang quest na kikilalanin sila ng ibang species ay mas pipiliin na nilang bumili sa ibang tindahan kaysa sa tindahan niya. Buti na lang ay may naisip siyang paraan. Pumunta si Rokon sa garrison at nagpagawa siya ng transcription. Pinakita niya ang sulat na ginawa niya at hindi makapaniwala ang half-elf sa nababasa niya. Sa sulat kung saan nakasaad ang bersyon ni Rokon na gabay para sa mga kakadating lang na mga manlalaro sa syudad ay may 4 na bagay silang kailangan na gawin. Una, kapag nangaso sila ng halimaw na kabilang sa listahan ni Rokon ay magkakaroon ng usap-usapan sa syudad na tungkol sa kanila. Pangalawa, kapag nagpatuloy sila sa pangangaso ay tataas ang reputasyon nila at mag-uumpisa ng bigyan sila ng quests ng mga residente ng syudad. Pangatlo, kapag nakumpleto nila ang quests na ibinigay sa kanila ay maaari silang maging residente ng syudad kapag kinilala na sila ng ibang species. Pang-apat, kailangan kumpletuhin ng mga manlalaro ang prosesong ito para magamit ang mga pasilidad sa syudad. Hindi naman makapaniwala ang nagtatranskripto sa sulat na gustong ipatupad ni Rokon. Pero walang hiyang sinabi niya na utos iyon ni Kapitan Malkan. At inumpisahan na nga ni Rokon ang pagkalat niya ng ipinatupad niyang gabay. Ang unang halimaw na inilista ni Rokon ay ang Gyropole. Isang halimaw na kahit mahina ang atake ay mataas ang depensa. At ang pinakaimportante ay matatagalan ng mga manlalaro sa pangangaso nito kaya mas mahihirapan pa sila na pataasin ang reputasyon nila. Kaya tuwang-tuwa na naman si Rokon sa masamang plano niya. Isa pa ay hindi rin makakapagkalakalan ng mga manlalaro sa mga NPC kaya wala silang magawa kundi pumunta sa departamentong tindahan ni Rokon. Kakaibang ngiti na naman ang ginagawa ni Rokon dahil sa makabuluhan niyang plano. Nung napansin ni Rokon na malapit ng maggabi ay pumunta na siya sa mansyon ni Marquis Truwell. Sinabi na nga ni Marquis Truwell ang huling kahilingan niya kay Rokon. Kailangan niya lang ibigay ang mga sangkap sa mangkukulam na si Tritika at ibigay ulit kay Marquis Truwell ang kagamitan na gagawin ng mangkukulam. Lumuhad si Rokon at nagpaalam na, pero may napansin siyang malakas na tunog sa itaas. Pero ipinagwalang bahala lang ni Marquis Truwell ang narinig nila at minadali na si Rokon na kumpletuhin ang quest niya. Umalis na nga si Rokon pero alam niyang nagsisinungaling lang ang Marquis sa kanya. Alam niya ang rason kung bakit gabi lang tumatanggap ng bisita si Marquis Truwell. At iyon ay dahil sa vampira siya. Ang ingay na narinig nila kanina ay hindi dahil sa anak niya. Dahil ang bata na tinatago ni Marquis Truwell ay isang nilalang na nagtataglay ng pinakamataas na kalidad ng dugo. Ang High Elf. Kabanata 54. High Elf. Ang grupo ng elves na ipinanganak na may pinakamarangal na dugo. Kapag ininom ng vampira ang dugo ng isang High Elf ay maaari silang makakuha ng napakalakas na kapangyarihan. Pero sa kadahilanan na nagtataglay din ng banal na kapangyarihan ang dugo ng mga High Elves ay kapag ininom ng karamihan sa mga vampira ang dugo nila ay agad lang silang matutunaw. Kaya naisip ni Marquis Truwell na sa tulong ng pangkukulam ay kakayanin niyang inumin ang dugo ng isang High Elf. Pumunta na nga si Rokon sa kagubatan ng Fog Valley para hanapin ang mangkukulam na si Tritika. Pero nagagalit na agad siya sapagkat wala siyang makita maski anino ng mangkukulam. Hindi na malaya ni Rokon na may grupo na pala ng mga level 115 na Fog-Eating Hyenas ang nasa likuran niya. Imbes na pagtripan ng mga bago niyang biktima ay tumakbo na lang si Rokon para hanapin agad ang mangkukulam. Hinabol pa rin siya ng mga hina pero mas mabilis pa rin si Rokon kaysa sa kanila. Hanggang sa hindi na nga namalaya ni Rokon na bangin na pala ang nasa harapan niya. Hindi naman inaasahan ni Rokon na sa lungga pa ng mga hina siya nahulog. Sa umpisa pa lang pala ay yun na ang plano ng mga hina na humahabol sa kanya. Kaya walang magawa si Rokon kundi tanggapin na lang ang hamon nila. Sila ang magiging katuwaan niya ngayon. Inihanda na ni Rokon ang atake niya at patuloy niyang pinagpapaslang ang mga hina na sumusugod sa kanya. Ginamit na nga ni Rokon ang combination skill niyang Rush of Destruction para paslangin ang mga hina. At sa huli ay napaslang ni Rokon ang 80 hina sa loob ng 2 minuto at 30 segundo. Alam niya na kahit ang mga salamangkerong may malawak na pag-atake ay hindi nila matatalo ang bilis ni Rokon. Pero napatigil si Rokon dahil alam niyang hindi pa rin yun sapat.
Ang skill na ginamit niya ay hindi pa rin magiging sapat kapag kakalabanin niya na ulit ang Ragnarok Guild. Dahil ang skill niyang Rush of Destruction ay mabuti lang kapag aatake siya sa isang tuwid na linya. Para manalo laban sa kanila Odin ay kailangan niya pa ng mas makapangyarihang malawak na atake. Sumigaw si Rokan at inilabas ang gitnang daliri niya dahil gagawa siya ng pinakamakapangyarihang pangmalawakang atake para sirain si Odin. Pero bago mangyari yun ay kailangan niya munang kumpletuhin ang kasalukuyang quest niya. Hanggang sa may nagpahinto kay Rokan. At nagpakilala siya bilang ang mangkukulam na si Tritika. Inutusan niya si Rokan na iwan ang mga sangkap sa sahig at umatras papalayo. Inumpisahan na nga ng mangkukulam na gamitin ang kapangyarihan niya kung saan may mga salita siyang inaawit na hindi maintindihan. Pagkatapos niyang gawin ang kulam niya ay nakagawa siya ng sulat na tinatawag na Blood Seal, at iniabot niya na nga ito kay Rokan. Pero sa sandaling nakuha na ni Rokan ang Blood Seal ay nataranta agad ang mangkukulam. Pagalit niyang tinanong si Rokan kung ano ang balak niyang gawin sa Blood Seal. Ang plano pala ni Rokan ay gamitin ang Blood Seal para sa sarili niya. Napuno na nga ng marka ang buong katawan ni Rokan at ang epekto ng Blood Seal sa kanya ay mapapagaling niya ang kasiglahan niya ng 3% sa tuwing matatamaan niya ang kalaban niya. Kabanata 55. Ubod ng tuwa si Rokan sapagkat nakuha niya na naman ang kagustuhan niya. Dahil alam niyang ang kakayahan na pagalingin ang sarili ay importante kapag nakikipaglaban siya sa maraming kalaban. Gamit ang Blood Seal ay mas lalo pang tatagal ang pakikipaglaban niya. Alam niyang papababain ng sistema sa 1% ang epekto ng Blood Seal sa hinaharap. Pero alam niya rin na hindi siya maaapektuhan ng pagbaba na mangyayari. Hindi niya naman inaasahan na may bowlang apoy na hahalik sa pisngi niya. Inatake na pala si Rokan ng mangkukulam habang iniisip niya pa rin ang epekto ng Blood Seal sa kanya. Nasunog na ang kalahating katawan ni Rokan pero para sa kanya ay nakakakiliti lang ang atake ng mangkukulam. Ginamit ni Rokan na ang skill niyang strike at agad ngang napugot ulo ang mangkukulam. Pati si Rokan ay nagulat na lang sa nangyari sa mangkukulam na napaslang agad ng isang atake niya lang. Gumaling na agad ang sunog sa katawan ni Rokan pagkatapos niyang mapaslang ang mangkukulam. At nakuha niya ang ulo ni Tritika bilang gantimpala. Ang sunod na pinuntahan ni Rokan ay ang asosasyon ng Berserker sa siyudad ng Crossroad. Kung saan binili niya ang mga libro para sa mga skill na Force, Charge, Body Strengthening, at Twist. Plano niya palang gumawa pa ng karagdagang combination skill. Ginawa na nga ni Rokan ang kilos na pagbabasehan ng sistema para sa bagong combination skill niya. At pinangalanan niya itong Whirlwind. Tumakbo na nga agad si Rokan para subukan ang kauna-unahan niyang pangmalawakang abilidad. Sa isinumpang kuweba ng buhay, ay nasa sabik si Rokan na hanapin ang magiging biktima ng panibagong combination skill niya. At sa wakas ay lumabas na nga sila. Sinugod na ng mga level 120 Cavern Werewolf si Rokan at pinabayaan niya lang sila na kagatin ang buong katawan niya. Sa tuwa niya ay nagkulay pula na ang mga mata niya. Hanggang sa 20% na lang ang natitira sa kasiglahan ni Rokan. At pina-address niya na ang mga taong lobo para ihanda ang atake niya. Ginamit na ni Rokan ang combination skill niyang Whirlwind at dahil dito ay nakagawa pa siya ng malakas na buhawi. Pagkatapos mawala ang buhawi na nagawa ni Rokan ay siya na lang mag-isa ang nakatayo. Napabalik niya pa ang sarili niya sa buong kasiglahan. Tuwang-tuwa na nakatingin si Rokan sa mga marka sa katawan niya at iniisip niya na pwede niya nang subukan na talunin ang grupo ni Odin sa pamamagitan ng mga bagong skill na kaya niya nang gawin. Pero dahil sa ginawa niyang pagpatay sa mangkukulam ay alam niyang magwawala sa galit si Marquis Truel kapag nalaman niya ito. Kaya may naisip pang kakaibang plano si Rokan para magantimpalahan din siya ng High Elf. Dumiretso si Rokan sa pangunahing himpilan ng garrison at pinakita ang ulo ni Tritika kay Malkan. At dito ay ibinunyag ni Rokan ang lahat ng nalalaman niya kay Marquis Truel na mahirap paniwalaan ni Malkan. Patuloy lang si Rokan sa pagbubunyag niya ng mga sekreto ni Marquis Truel at nanginginig na si Malkan sa galit. Agad na nagbigay ng utos si Malkan para tipunin ang lahat ng hukbo niya at puntahan agad si Marquis Truel. Pero pinigilan siya ni Rokan, at sinabi niyang hintayin muna nilang malapit mag-umaga kung saan matutulog na ang vampira bago nila siya puntahan. Pero plano pala ni Rokan na mauna na sa mansyon ng vampira. Dahil kapag nakita ni Malkan na sinasalba niya ang High Elf ay tiyak na mas maganda pa ang gantimpala na ibibigay sa kanya.
Pero sa kabilang dako ay mistulang hindi na makapaghintay si Marquis Truel na inumin ang dugo ng High Elf. Kabanata 56. Nakadating na nga si Rokon sa mansyon ni Marquis Truel. At inumpisahan niya na akyatin ang pader ng mansyon para surpresahin ang vampira. Pagloob ni Rokon ay hindi niya makita si Marquis Truel, kaya dumiretso siya sa kwarto kung nasaan ang High Elf. Nilapitan niya ang batang babae at sinubukan niya siyang gisingin. Pero kahit ilang pag-alog ni Rokon sa batang High Elf ay hindi pa rin siya nagigising at patuloy lang na may luhang lumalabas sa mga mata niya. Hindi na alam ni Rokon ang gagawin niya kung papaano niya gisingin ang High Elf nang hindi siya nasasaktan. At may kakaibang ideya na naman siyang naisip. Naglabas siya ng orasan na may alarma at itinabi ito sa mahabang tenga ng babae. Nag-umpisa na nga tumunog ng malakas ang orasan. At sa wakas ay nagising na ang batang High Elf. Sapagkat tapos na ang trabaho ng orasan ay sinira na lang ito ni Rokon gamit lang ng isang kamay niya. Bumangon na nga ang batang babae na High Elf habang nakahawak sa tenga niyang halos mabingi na dahil sa tunog ng orasan. Magalang na nagpakilala si Rokon bilang miyembro ng garrison ng Crossroad. Dahil alam niyang ang mga High Elves ay maharlika mula sa kapanganakan pa lamang nila. Nagpakilala naman ang batang High Elf bilang Irahin at nagpasalamat siya sa pagsalba ni Rokon sa kanya. Habang nagpapasalamatan ang dalawa ay nagulat si Irahin sa nakita niya. Tumingin na rin si Rokon at nakita nilang may anino ng lalaki ang nakatayo sa may pintuan ng kwarto. Siya pala si Marquis Truel na wala nang pake kung makita ni Rokon ang anyo niya bilang vampira sapagkat nagkukulay pula na ang mga mata niya. Nanginginig na sa takot ang batang High Elf pero nakangiti lang si Rokon. At inilabas niya na nga ang malaki niyang axe. Dahil sa galit ay hindi na lang mga pulang mata ang pinapakita ni Marquis Truel kundi pati na rin ang mga pangil niya at binabalot na rin siya ng kulay bioletang enerhiya. Hinanda na ni Rokon ang posture niya, at ginamit niya na ang skill niyang dash para makalapit sa vampira, at ang skill niyang shoulder charge para itulak palabas ang vampira. Nasira na nga pati ang pader ng mansyon dahil sa atake ni Rokon. Kahit na nahuhulog na silang dalawa ay patuloy pa rin si Rokon sa pag-atake niya sa vampira. Kaya nung nahulog ito sa sahig ay dumura pa siya ng dugo. Naglabas ang vampira ng mga mahahaba niyang kuko at bumangon na rin siya para hamanin si Rokon habang naglalabas ng kulay bioletang enerhiya. Natutuwang tinatanggap naman ni Rokon ang hamon ng kalaban niya habang pati siya ay nagmumukha na rin na vampira dahil sa pangil niya at ang itim na enerhiyang lumalabas sa mga mata niya. Kabanata 57. Sa isang segundo lang na nagulat ang vampira dahil sa nabanggit ni Rokon na kukunin niya ang kasiglahan nito ay mabilis na lumapit si Rokon gamit ng mga skill niyang dash at power attack. Pero mabilis na dinepensahan din ng vampira ang sarili niya. Sunod na ng gulat sa vampira ay ang mga marka sa katawan ni Rokon. At dito na nga inamin ni Rokon habang nagpapasalamat sa vampira na ginamit niya na ang blood seal sa katawan niya. Nandilim na ang paningin ng vampira dahil sa galit niya kaya sinugod niya na agad si Rokon. Patuloy lang sa pag-atake ang vampira samantalang si Rokon ay wala nang magawa kundi gamitin na lang ang malaking axe niya bilang pang-depensa. Hanggang sa napansin niya na 20% na lang ang natitira sa kasiglahan niya at mag-uumpisa na ring mawala ang kontrol niya sa katawan niya. Patuloy pa rin sa pagdepensa si Rokon. Pero ngumiti na lang siya habang kakaiba na ang anyo niya at tinanong ang vampira kung nagustuhan niya ba ang lasa ng dugo ni Rokon. Ginamit na ni Rokon ang skill niyang whirlwind at patuloy siya sa pag-indayog niya ng axe niya. Walang magawa ang vampira kahit na maraming dugo ang lumabas sa katawan niya. Habang si Rokon ay binalik niya lang ang dati niyang kasiglahan. Pero tinawanan lang siya ng vampira at sinabi niyang ang abilidad ni Rokon na Vitality Absorption ay likas na abilidad ng lahat ng mga vampira. Kaya kayang-kaya niya rin pagalingin ang sarili niya. Nagpalabas ng maraming enerhiya ang vampira at sinabi niya kay Rokon na ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba sa ating dalawa. Lumaki nga ang katawan ng vampira at humaba rin ang kanyang buhok. Pero napangitan lang si Rokon sa anyo niya. At nag-umpisa na nga ulit maglaban si Rokon at ang pangit na halimaw. Ginamit ni Rokon ang skill niyang leap attack pero inatake rin ng vampira ang kanang balikat niya. Walang pake si Rokon at patuloy pa rin na sinugod ang vampira. Wala ring pake ang vampira sa atake ni Rokon at inihanda niya na rin ang atake niya. Ang nangyari tuloy ay sabay na tumama ang atake ng dalawa sa isa't isa. Pero wala pa ring pake ang dalawa sa mga depensa nila at nagpatuloy na sila sa pag-atake nila sa isa't isa.
Hanggang sa 10% na lang ang natitirang kasiglahan ni Rokon pero nakangiti pa rin siya na natutuwang makipaglaban. Ginamit ulit ni Rokon ang skill niyang Whirlwind at tinawag siyang baliw ng vampira. Galit na sinabi ng vampira na hindi matatalo ang isang vampira sa mababang nilalang na tao. Sumang-ayon naman si Rokon sa kanya pero sigurado rin si Rokon na hindi siya matatalo ng vampirang kaharap niya. Sa huli ay ginamit na ni Rokon ang skill niyang Berserk at isinabay niya na rin ang skill niyang Whirlwind. Dahil sa dalawang skill ni Rokon ay nakagawa siya ng napakalaking buhawi na kulay pula at mga kidlat na naninira ng buong paligid. Wala nang magawa ang vampira kundi magpaatake na lang habang patuloy lang si Rokon na natutuwa sa laban nila. Hanggang nasira na nga ang katawan ng vampira at nagkapira-piraso na ang katawan niya. Napatigil na si Rokon sa atake niya habang dugo na lang ang natitira sa vampirang kalaban niya. Habang nakatingin lang si Rokon sa dugo sa sahig ay ipinagbigay alam ng sistema na nabawi niya na ng buo ang kasiglahan niya. Nagpasalamat na si Rokon sa kalaban niyang dugo na lang ang natitira sapagkat nabusog na siya. Kabanata 58. Nagiginhawaan na ulit si Rokon sapagkat nakumpleto niyang pagalingin ang kasiglahan niya at tuluyan niya na ring nahasa ang abilidad niya sa paggamit ng Blood Seal. Kinaumagahan ay dumating na ang hukbo ni Malkin sa mansyon ni Marquis Truwell. Inutusan na nga ni Malkin ang hukbo niya na sugurin ang mansyon. Pero nung aatake na ang isa sa kanila para sirain ang pinto ay, kusa na lang itong nasira. Nagulat na lang si Malkin dahil akala niya na ang vampira ang umatake sa kanila. Pero may dalawang silweta ang bumungad sa kanila at ang isa sa kanila ay kilala ni Malkin. Hindi makapaniwala ang mga gwardiya kung bakit magkasama si Rokon at ang High Elf. Ipinagwalang bahala ng High Elf ang mga nakapalibot sa kanila, sapagkat nakayang paslangin ni Rokon mag-isa ang vampira. Pero hindi makapaniwala si Malkin dahil malayong mas mataas ang level ng vampira kaysa kay Rokon. At sinabi pa ng isa sa mga gwardiya ni Malkin na mahirap paniwalaan na nakayang paslangin ni Rokon mag-isa ang vampirang kailangan ng 20 pulutong ng mga elves na paslangin. Pero tinawag lang siyang imbecile ni Malkin at tinanong niya siya kung hindi niya ba nakikita ang nasa harapan niya. Nag-umpisa na pala ang pangako ng isang High Elf. Nagliwanag ang buong paligid nila hindi dahil sa liwanag na galing sa pagsikat ng araw kundi dahil sa mahika ng pangako ng High Elf. Ito ay isang bagay na hindi mabibili ng kahit ilang salapi. Ang pangako ng isang High Elf. Pinangako na nga ni Irahin na kahit anong gawin ni Rokon ay susuportahan siya ng buo ni Irahin. Nakagawa na naman si Rokon ng legendary na tagumpay kung saan nakuha niya ang Irahin pledge. Isinuot ni Rokon ang korona at lumuhod para halikan ang kamay ni Irahin. Dahil sa tagumpay ni Rokon na ito ay meron na siyang karapatan para sumulong sa lipunan ng mga High Elf. Ang layunin ni Rokon ay networking. Para pagdating ng panahon na kakalabanin niya na si Odin ay meron ng mga High Elf na tutulong sa kanya. Wala ring magawa sina Malkin at ang hukbong niya kundi lumuhad dahil sa pangakong ginawa ng High Elf. Nagpaalam na si Rokon pero gusto ng High Elf na ipakilala pa si Rokon sa konseho ng mga matatanda. Pero ayaw yun gawin ni Rokon dahil hindi niya alam ang ginagawa ni Odin ngayon at kailangan niya pang pataasin ang level niya. Balak niyang ipagpatuloy ang quest na binigay ni Malkin na maghanap ng 3 pang mutated na halimaw. Inilabas na ni Rokon ang kanyang runebook at mabilis na siyang umalis. Dumiretso na si Rokon sa sunod niyang destinasyon, ang White Beach. Inaalala ni Rokon ang sunod niyang biktima, at ito ay ang mga razor-handed dons. Nilabas na ni Rokon ang axe niya at inahanda na ang kanyang pastura para umatake. Sa ibang rehiyon naman, makikita ang manlalarong may gintong buhok at mga alahas na nangangaso. Nagpapasalamat siya sa itinuro ng lalaki sa kanya na nakasandal sa puno. Ang lalaking ito ay si Odin pala at sinabi niyang bawal siyang magtanong sa kanya. Kaya tumahimik na lang ang manlalarong tinutulungan ni Odin at nagpatuloy na siya sa kanyang pangangaso. Napaisip na lang si Odin. Kahit na alam niyang ang lahat ay umaayon sa plano niya ay hindi niya pa rin mapigilan na mag-alala. Na parang may nakaligtaan siyang isipin. Naaasar na ulit ang manlalarong nangangaso dahil hindi niya na naman nakuha ang kauna-unahang titulo. Ipinagwalang bahala na lang yun ni Odin at sinabi niyang ang mga taong itinadhana sa isang kapalaran, sa huli ay magtatagpo rin ang mga landas. Kahit papilitin nila itong iwasan, malapit na kayang magtagpo ang mga landas ni Rokon at Odin? Sino na kaya ang mas malakas sa kanila sa kasalukuyan?
Abangan sa mga susunod na araw o bukas para malaman mo ang mga sagot sa mga katanungan na ito. I-click mo na ang subscribe at like button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa kwento ng Hari ng Karahasan.